alam nyo, marami nagko-comment dito sa comment section patungkol dito sa grave scandal na ito na sinasabi nila, Melo, bakit tumakbo ka? Ako tatakbo kay Libayan? Maghunos dili kayo. Never kong tatakbuhan si Libayan, promise yan. Wala pang rebat si Libayan sa akin na hindi ko sinagot. Pero marami akong sinagot kay Libayan na tinakbuhan niya. Kaya tanggalin na ninyo sa guni-guni ninyo na ako tatakbo kay Libayan. Bilang pagtakbo na sinasabi niyo ko kay Libayan, ito pangatlong content ko na. Ilan na ang content ni Libayan tungkol sa grave scandal na kabubuhan niya? Ilan na? Ngayon, ito, pangatlo na. Panoorin niyo yung mga content ko, hindi lang si Bantot ang pinanonood. Ano matututunan niyo kay Bantot? Buhol. Yun na matututunan niyo kay Bantot. Pero dito, hindi. May matututunan kayo. Matututunan niyo ang kabobohan at katangahan ni Libayan na hindi niyo matututunan sa iba. Bakit? Kasi yung mga vlogger ni Libayan, sama-sama mga bobo yan eh. Paano nila malalaman na yung puno nila ay bobo? Eh, sila mismo sa sarili nila, bobo sila. No? Ngayon, eto, punta tayo sa grave scandal ulit. Pero bago yan, sumagot na po si Scrutiny. Alam nyo guys, kung meron lang dapat sumagot dito, kundi si Scrutiny. Ako kinontent ko lang eh. Tapos ako parang sasabihan na tumakbo. Anyway, basahin ko sa inyo yung yung sagot ni Scrutiny kasi may nakuha ni Scrutiny yung attention ko dito sa particular na ito eh. No? Sabi dito, lalaban kaya si Atty. Libayan na yung correction niya na Safe Spaces Act. Hindi niya i-correct yan unless talagang mapursige siya. Kumbaga ma-force siya na i-correct yan. Tandaan niyo, i-content po ito ni Fiscal EJ. Tuturuan siya ni Fiscal EJ. Kasi alam niyo, ang trabaho ng prosecutor din is i-correct yung mga bobong abogado na tulad ni Libayan. Ngayon, antayin lang natin, busy lang kasi si Fiscal, i-correct niya yan. Antayin lang natin. Pero ito, ipapakita ko sa inyo ha. Ipapakita ko. Sagot ito ni Scrutiny doon sa nangyaring scandal. Ang sabi niya dito, narinig ba ninyo ang mga sinambit ni Libayan noong sinabi sa kanya ng commenter ang tungkol sa Article 200, Grave Scandal? Sino ang nagsabi kay Libayan? Yung kanyang subscriber. Ano sabi ni Libayan? Alam niyo, wala akong alam. Wala akong alam. Hindi ako prosecutor. Hindi ako prosecutor kasi hindi okay, sorry, meron pala. Sorry, oo, hindi ko nakalimutan ko ito. I'm not really familiar with grave scandal kasi nga, at alam niyo, yung mga kasi nagkabulol-bulol na to. Kasi yung mga prosecutor, sila yung magagaling. Magaling ba si Fiscal EJ? Yes, tama yung sinabi mo dito ni Libayan. Magaling si Fiscal EJ. Katunayan, nilampasok ni Fiscal EJ sa debate. Kanya, magagaling dito sa mga crimes. Pero yung kami, most of the time, yung mga hinahawakan naming kaso, kinapos ka sa konteksto. Ay, hindi, sabi niya, kinapos ka sa konteksto ha, baby boy. Tignan nyo, ano ang natutunan natin dito? Simple lang eh. Bantot, inekos-mekos mo ito. Sinabi ni Libayan, oo nga, tama. Yung mga prosecutor daw nakakalam niya kasi magagaling. Eh kung hindi ka ba naman isang takot na tae, Libayan, yung nag-correct sa'yo hindi prosecutor. Ano ito? Palusot mo lang ito. Palusot mo lang ito, Libayan. Pakinggan natin itong palusot mo ha. Sinasabi niya, prosecutor daw magaling. Oo, yung prosecutor magaling. Pero ikaw, tanga, bobo ka pa. Yung nag-correct sa'yo, hindi prosecutor yun. Ganyan ka kabobo. Damage control agad ang ginawa ni Libayan. Pakinggan ninyo to ha, pakinggan ninyo to. Kaya nyo kung ano sabi dito. Is a crime consisting of the performance of or doing any act which is highly scandalous as to offend Ito yung nasa 41 minutes na ito ha. 41 minutes pataas na. against decency and good custom. The act either a physical observable activity or audible noise, both of which scandalizes those who see or hear them. As for instance, the act of engaging in toilet hissing, urinating, or defecating, or going around in scanty attire or loud obscene sex. Ayan. They must be either in a public place where people usually go or congregate, such as parks, movie houses, bazaars, malls. In these places, the presence of third person is not required within public knowledge or public view. This refers to private houses, rooms, grounds, veranda, but the noises made are so loud or the act can be seen by third persons. The third person must not, however, be a peeping Tom. The act must not be punished under any of the, kasi nga, hindi same two persons engaged in a striptease contest in front of people, the act would be grave scandal. Pakinggan nyo ha. Article 200, cash all pays daw ito, oho. Mali ako dun sa sinabi ko kanina, Carlos Gales, no? Mali ako dun sa sinabi ko kanina. Bakit ka mali? Tensya ka na. Totoo, meron ng grave scandal. Tapos grave scandal nga yung nagsisex in public. Tandaan nyo ha, nag-sorry siya dito, nasa 41 minutes na. Pero nagkamali siya, nasa 20 minutes, more or less, nasa 20 minutes. So lumipas pa ang 20 minutes bago siya nag-damage control. Bakit ko sinabing damage control ito? Pakinggan. Kasi nga, I'm not really familiar much with grave scandal. Hindi siya familiar sa grave scandal. Pero yung nagtatanong, familiar. Kino-correct siya. So anong klaseng abogado ka? Abogadong chicha? Hindi, tanong ko lang naman yun. Hindi naman tayo naakusahan. Anong klaseng abogado ka? Nagko-content ka, hindi ka nagre-research.
Bantot, sabi mo rito kay Baby Boy, mag-research muna bago mag-content. Ibinalik niya kay Fiscal EJ. Oh, yay! Hindi nag-research, sabi ni Mary Ab. Ang nilagyan ng komentary ni Fiscal EJ doon, si scrutiny. Hindi itong si Baby Boy, hindi itong bobong abogado mo ang binigyan niya ng komentary doon. Ang binigyan niya ng komentary, yung tanong ni scrutiny, gets mo ba, Boy Bantot? Siyempre yung bobo ka eh. Ang alam mo kasi mang scam. Pero sa mga ganitong usapan batas, Baby Boy, tumabi-tabi ka muna sa deadly. Okay, tuloy. Kasi nga, sabi niya doon, catch all phrase siya. Mm. Dapat walang, it doesn't involve any crime, any other crime, no? That is punishable by the revised penal code. Magiging grave scandal siya. Mm. So Bakit? yun, grave scandal nga. Bakit? Yan. Yung sex in public, grave scandal yun. Alam niyo yung mga ano ho kasi, yung mga prosecutors. Yun. Mga prosecutor, ito na yung damage control niya. Sino ang nakakaalam ng grave scandal? Sabi niya yung daw mga prosecutor. Ano? Gagaling dito. Magagaling dito, kaya ka nga kinorek eh. Kasi magaling naman talaga si Fiscal EJ, ikaw lang naman ang bobo. Katunayan magaling si Fiscal EJ, kinulata ka sa debate. Ngayon dito, aminado ka, magagaling naman talaga sa criminal case yung mga prosecutor eh. Tuloy. Crimes. Yung crimes. Pero yung kami, Kami. most of the time, yung mga hinahawakan naming kaso. Ikaw lang yun, bobo. Bobong abogado po ito. Bakit ko sinabi? Dinamay mo pa yung ibang abogado. Kami. Sinong kami? Kayo lang siguro dalawa ni Atty. Magalong. Pero wag mong idamay. Yung mga ibang abogado, alam nila yan, basic yan. Katunayan, alam ng mga abogado yan. Yung mismong nagtanong sa'yo, hindi nang nag-correct sa'yo, hindi mo abogado yun eh. Commenter mo lang yan. Di ba sabi mo, nagtuturo ka? Mas matalino pa sa'yo yung tinuturuan mo? Sino ang nakaalam yan? Oh, abogado ba yun? Hindi, ikaw bobo ka talaga. Bobo ka, saksak mo yan sa baga mo. O tuloy. Ano? Pero tulad ng sinabi ko, this is a good learning experience for everyone. Learning experience. Natuto ba siya dito? Hindi lang naman yan ang mali niya dyan eh. Tignan nyo kung ano yung mali niya dyan ha. Bilangin natin yung mali niya dyan. Di ba sabi niya, nag-sorry daw siya. O pakinggan nyo to. Sa lupon, bawal ho, no? Ito si Romel Asuncion, good evening attorney, sabi niya, and sa lahat, yan. Good evening din ho, Romel, good evening sa'yo. Good evening din naman sa'yo. Tuloy. Si Annabel, good evening din sa'yo. Si Carlos Gales, ang pagsesex po ba sa public places ay grave scandal? Hindi po, wala hong kasong grave scandal. Ah. Wala hong kasong grave scandal. Pwede rin yung sa Safe Spaces Act yan. Pwede raw sa Safe Spaces Act. Saan ka nag-sorry? Doon sa grave scandal. Doon ba sa Safe Spaces Act na sinabi mo? Nag-sorry ka ba? Mali yan eh. Mali yan, kaya dapat itong video mo na ito, dinadown ito, libayan. I-down mo ito, nagtuturo ka ng mali. Nagtuturo ka na nga ng illegal, nagtuturo ka pa ng mali. O baka may umiyak-iyak na naman dyan. Oh, liability siya, sinabi mo, Meliap, hindi nagtuturo ng illegal si libayan. Nagtuturo po ng illegal si libayan. O papakita ko muna sa inyo ha, para may idea kayo kung ano yung illegal na itinuturo ni libayan. I-ano ko muna. Aha, punta tayo dito, tingnan nyo ha. Tandaan nyo tayo dito, facts-based tayo dito, hindi tayo dito chismis. Pakinggan. Si Henson Chua, hi attorney, if not legally separated, but balak bumili ng property, what is the best way para ma-protect yung pag-purchase ng property sa ex? Yan. Actually, ang best way, huwag mong ipangalan sa'yo. Diba? Yun lang. Diba? Ano yung best way? Huwag mo ipangalan sa'yo. Kumuha ka ng dami mo. Tuloy. Ipangalan mo sa iba. Tapos gawa ka ng isang trust agreement. Pero Trust syempre, agreement. kapag ganun ang ginawa mo, pwede pa rin habulin yan. No? Pwede pa rin habulin. Bakit hahabulin? Kasi illegal yon. Kung hindi illegal yun, hindi hahabulin yon. Nag-gets mo, di ba yan? O tuloy. Unless may tago mo siguro ng ganun. O kailangan itago mo. Bakit mo itatago kung legal? Kaya mo itatago illegal, kaya mo itatago sa batas. Tuloy, mekos-mekos mo na naman yung bantot. Ipamekos-mekos mo kay libayan. Sa bagay, bobo naman si libayan eh. So hindi na kayang imekos-mekos yan. Magtatago yan sa panty mo, bantot. O tuloy natin. Actually, hindi maganda yung sinasabi ko eh, kasi sinasabi. Siya mismo, alam niya yung katangahan niya. Ano ang alam niya? Hindi maganda yung sinasabi ko. Eh di bobo ka. Hindi pala maganda yung sinasabi mo, ba't mo sinasabi? Nagtuturo ka ng illegal. Tuloy. Sinasabihan ko kayo ng paraan para i-circumvent yung Para i-circumvent yung batas. Pero maraming batas. Para iwasan o dayain yung batas. Tinuturuan kayo ni libayan para dayain ang batas. Ganyan kabobo yung abogado na yan. Ganyan kabobo yan. Nagtuturo ng illegal, nagtuturo ng maling interpretasyon. Yung pinapakita natin kanina, maling interpretasyon yun eh. Dalawa ang nakumit niya ron. Unang-una, walang grave scandal. Nag-sorry daw siya doon. O sige, pagbibigyan ko niya yung damage control mo. Eh dun ba naman sa Safe Spaces Act, nag-sorry ka ba? Hindi rin. Kasi bobo ka kasi libayan. Tuloy. magawa ng ganun. Pero Balik tayo dito. Balik tayo dito sa ano ito, kabubuhan ni libayan na ito. Pakinggan natin. Oh. yung pagsisex sa public places. Ayan, Safe Spaces Act daw yung pagsesex sa public places. Dito rin tayo, hindi tayo lalayo. Ilang minuto ito? Nasa ano na tayo? more or less, nasa 25 minutes na tayo. So pupunta tayo dito sa 21 minutes. Ano ang sinabi ni Libayan sa 21 minutes? Pakinggan nyo. I-PM nyo dun sa Facebook.
Yan. Si Carlos Gales, ano po ba ang pwedeng ikaso sa babaeng nag-i-stalk physically at cyber? Ano raw ang pwedeng ikaso doon sa babaeng nag-i-stalk? So ito, stalker ito. Stalker ito. Ano ang pwedeng niyang ikaso kapag ini-stalk siya? Pakinggan. Cyberly, meron bang cyberly na? Siguro online, no? O kung word yung cyberly. Pero Carlos Gales, yung gender-based sexual harassment. Gender-based sexual harassment na naman. Nag-i-stalk yun ha. May ano tayo, may batas tayo tungkol dyan eh. Anti-stalking law. Alam ko meron tayong batas eh. Ito oh. 14 Congress, submitted, committed. Ito. Tignan nyo to ha. May papakita ako sa inyo. Ayan. Nakita ninyo ito? An act defining, penalizing, stalking, amending for that purpose the revised penal code amended and all for purpose. Ano to? Ayan. Ito yung anti-stalking law natin. 14 Congress of the Philippines. Ito, sinumiti pa lang ito, August 9, 2009. Recommending its approval, Substitution Bill number 135-1024. So, merong batas para sa pag-i-stalk. Pero dito kay Libayan, ang batas niya, Safe Spaces Act ulit. Ang tanga mo naman, ano ba yung Safe Spaces Act? Pakinggan natin ang turo ni Fiscal EJ patungkol sa Safe Spaces Act. Pakinggan. Lang, for example, si Mang Canor, in catcalling a woman whom he saw passing by in his presence, if the woman felt offended by it, magiging criminally liable po si Mang Canor under the said law. Now, let's go to the acts that are considered gender-based online sexual harassment. Ayan, online sexual harassment ito. Yung sinabi ni Libayan, kapag stalking per se, hindi Safe Spaces Act yun. Unless, meron mga, ito, pakinggan na nga natin. Under Section 12 of RA 11313, gender-based online sexual harassment includes acts that use information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks and comments online, whether publicly or through direct and private messages. So mag-ingat po tayo sa pagsisend ng mga messages dahil pag nag-send kayo ng mga misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks, kahit nasa private message, you can still be held liable under this law. Then we have invasion of the victim's privacy through cyberstalking and incessant messaging. So, these two acts must come together, cyberstalking plus incessant messaging. Kasi paano mo naman malalaman na you are being stalked if there was no incessant messaging that goes along with it. May stalking pero kailangan, pakinggan nga natin ulit. May mga messaging na katulad. Kasi kung titignan mo lang naman yung profile ng isang tao, hindi mo naman pwedeng kasuhan yun. Bakit? Araw-araw kung tinitignan yung profile mo, kakasuhan mo ako. Diba? Meron akong tinitignan palagi na profile eh. Shout out. Halos araw-araw tinitignan ko yung Facebook mo kung may bago siya. Basta, gano'n. Stalking na ba yun? Hindi. Ang sabi dito ni Fiscal EJ, ito. If there was no incessant messaging that goes along with it. Then we have... Kailangan, meron mga messaging na pinapadala ka ron. Siguro para maging, siya, nasa Safe Spaces Act, dapat related sa sexual harassment. Tuloy. And sharing without the consent of the victim any form of media that contains photos, voice, or video with sexual content. And any unauthorized recording and sharing of any of the victim's photos, videos, or any information online. Then we also have impersonating identities of victims online or posting lies about victims to harm their reputation. And we also have... Wala nang binanggit dito, pati yung, cyberstalking, uploading, sharing, contains photos or video with sexual content, and unauthorized recording and sharing of any, of any victim photos, videos, or any information online, impersonating identities. Yung palang pag-impersonate, kapag nabasa ito ni Libayan, sasabihin niya, yan, Safe Spaces Act yan, kasi nakalagay dyan, impersonating identities. Ganyan kasi kabobo si Libayan. Tuloy. Filing false abuse reports to online platforms in order to silence the victims. Lahat po ng acts na ito ay dapat may kaakibat na sexual undertones o dapat lahat ng acts na ito may kaakibat na sexual undertones. So hindi pala sapat yung nabasa mo lang na impersonating, Safe Spaces Act na yan. Ganyan kabobo si Libayan. Kapag pumasok dito, nag-share ka ng video, napatunayan natin kahapon mali ito dahil kasi nung kinasuhan niya si Rapi Tulfo ng Safe Spaces Act dahil pinost yung picture ng kanyang kliyente, natalo siya ron. Kasi yung paniniwala ng fiscal doon, yung nag-dismiss ng kaso, same sa paniniwala ni Fiscal EJ. Dapat merong sexual undertones. Pero kay Libayan, hindi. Bakit? Kasi bobo nga si Libayan. Hindi marunong mag-sorry yan. Magsosorry lang yan kapag na-corner mo na talaga at wala siyang magawa. Kaya ngayon, ano ang dapat natin gawin? Kailangan cornerin ko si Libayan. Mako-corner din kita, Libayan. Maniwala ka sa akin, mako-corner din kita. Hindi ito nagtatapos dito, Libayan. Tandaan mo, meron pa tayong
meron pa tayong pagdadala ng minor sa motel, hindi pa tayo tapos doon, di ba yan? Alam ko, nag-iisip ka na ng palusot. Pinauuna mo ang mga bobo mong vlogger na tulad ni Boy Bantot para doon ka kukuha ng idea kay Boy Bantot.